Nagpapatuloy po ang News at 1. Sa mga oras na ito, dako muna tayo sa Palasyo ng Malacanang para po sa mga mahalagang balita doon. Nakatutok doon ang aming kasamang si Elena Luna, mag-uulat ng live. Maraming salamat, Kirby. Humarap ngayong umaga dito sa Malacanang Press Corps si Presidential Advisor on Food Security and Agricultural Modernization na si Secretary Kiko Pangilinan. Kanina ay inihayag niya na wala ng outbreak ng infestation ng kokolisap sa bansa. Ayon sa kanya, ito ay ang outbreak na ito ay nasa manageable level na. Sa bisa, matatandaan natin na sa bisa ng Executive Order number 169 ni Pangulong Aquino ay nagkaroon ng isang emergency group para magkaroon ng pest management control. Ayon kay Secretary Pangilinan, sa 1.6 na milyong mga puno ng nyog sa Pilipinas, ang 1.6 milyong puno ng mga nyog sa Pilipinas ay nagkaroon na ng treatment sa kokolisap mula sa 2.7 milyong mga puno sa bansa. Katumbas nito ay 128% ng target ng gobyerno para sa buwan ng Hunyo. Results of the scientific rapid ground assessment conducted in November and December of 2014 show that the coconut scale insect infestation after 6 months and the treatments used are now down to manageable levels. We are no longer in outbreak levels. This means that the trees that had severe infestation prior to treatment now have moderate infestation. Those that have moderate infestation now have low infestation, and those with low infestation now have almost zero infestation. In the beginning, in June of 2014, there were 58 hotspots in Calbar Zone and Basilan, and today we are down to 9 hotspots. 750 million pesos, Kirby, ang inilaan ng gobyerno para sa infestation ng kokolisap sa bansa. Sa nakalipas na 6 na buwan, nagastos na ang 177 million pesos nito. Ang natitirang mahigit 500 milyong piso ay ilalaan sa tinawag ni Secretary Pangilinan na Quick Response Team na siyang kikilos pagdating ng summer o tag-araw kung saan ay mabilis dumami ang mga kokolisap na ito. During the summer months, base dun sa datos ng mga scientists, lalong mabilis kumalat itong kokolisap na ito. So the amounts remaining will be allocated for quick response teams, for surveillance, and immediate treatment. We will also continue the checkpoints. In fact, we're going to have to make the necessary adjustments so that the checkpoints are focused on these 9 hotspots remaining. And of course, there will still be continuing treatment of pruning. We will still mobilize the local governments. Ida-download natin ang ilang pondo sa local pamahalaan para they are capacitated to help address, together with the PCA, itong pagmamonitor at quick response. We know how. Sa sentro, Kirby, ang pagkilos ng Quick Response Team sa 9 na munisipalidad sa mga lalawigan ng Batangas, Laguna, Quezon at Basilan. Sa press con din kanina ay ipinaalala ni Secretary Pangilinan na kahit na wala ng outbreak ng kokolisap sa bansa, ay kailangan pa rin ng publiko na maging mapagmatyag. We have to remain vigilant. According to our scientists, this pest will be with us, and we cannot have an elimination or eradication of this pest, but we can manage it effectively. And therefore, we will continue to ask the public to be vigilant, to report possible incidents of recurrence of this infestation. The difference between this infestation in 2010 and today is that if it does happen, marunong na po tayong kumilos, alam na po natin ang protocols, alam na po natin paano po mababawasan ng husto at hindi na po tayo mauunahan ng pagkalat nito. Samantala, Kirby, sa katatapos-tapos lamang na press briefing ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda ay sinabi niya na naghahanap pa ang palasyo ng mga papalit sa mga pinuno at opisyal ng mga constitutional bodies na nabakante nitong buwan. Bukod sa COMELEC, Commission on Audit at Civil Service Commission, naghahanap din ng pinuno ang palasyo ng mangunguna sa Philippine National Police.
pinag-aaralan yung mga yung mga sinong papalit doon. These are very sensitive positions. As you know, we're looking at the heads of the Independent Constitutional Commission. So we're looking at the right people for the job. So we'll ask some patience on the part of the public. But nonetheless, and having said that, the work of these independent commissions are not stopped by reason of the non-appointment of their chairman. No? Tuloy pa rin ang trabaho sa COMELEC, sa Civil Service, at saka sa Commission on Audit. Sa schedule naman ni Pangulong Aquino ngayong araw, meron siya, Kirby, na 3 meeting. Natapos na ang meeting niya kanina kasama ang Cabinet Secretary na Jose Rene Almendras. Kanina yung alas 10 ng umaga, ongoing ngayon ang meeting ng Pangulo. Kasama si Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. At mamayang 2:30 ng hapon ay may meeting muli siya kasama si E.S. Ochoa at ang Chief Presidential Legal Counsel. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena.